Tawang-tawa ako sa may shark movie na to. Grabe inis ko dito kay Mika eh. Gigil na gigil ako sa kanya. Title na to ay Under Paris and ikukwento ko tapos magrereklamo ako. Magsisimula ito kay Sofia na kasama yung team niya habang sinusundan nga nila yung pating na si Lilith. Nang mahanap nga nila si Lilith, dito nga sila magtataka dahil sumobra yung laki ni Lilith kahit bata pa lang naman to. Syempre gusto nga nilang malaman kung bakit nga nagkaganito si Lilith kaya naman dito nga nila siya tinuhog para nga makakuha ng sample na ikakagalit nga ni Lilith. Ikaw ba naman injectionan habang lumalangoy hindi ka ba magagalit? Sa galit nga ni Lilith, dito na nga siya nag-beast mode kung saan kinain nga niya yung buong team ni Sofia. Ilang taon yung makalipas, dito nga malalaman ni Sofia na buhay pa nga itong si Lilith at hindi na nga siya sa dagat nakatira kung hindi sa mga ilog sa may Paris at ang masama pa nga dito, meron na siyang nabiktima. Alam mo yung mas nakakagulat dito, may ilog pa sa kanila na kaya pang mabuhay ng mga isda. Dito sa mga ilog sa mga Maynila, mga tae na lang lumulutang eh. Kung nagtataka kayo kung paano nga nila nahanap yung pating na to, may GC ba sila or whatsoever, ito kasing si Lilith, merong nakakabit na tracker sa kanya. Nalaman lang ni Sofia na gumagana pa nga rin to dahil nga sa dalawang tao at ito nga si Mika and Ben na gusto nga protektahan si Lilith sa mga tao. Itong si Mika, sobrang pet peeve ko yan dito eh. Halos lahat ng scene niya, inis na inis ako. Syempre si Sofia, alam na nga niyang capable nga itong pating na to na tumigil nga ng kahit na sino, kaya nga dito nga siya nakapagtulungan sa mga pulis para nga mahuli si Lilith at dito nga papasok si Adil. Gamit yung tracker kay Lilith, dito nga pumunta sila Sofia, Adil at yung iba pang mga pulis doon sa may ilog para tingnan kung legit nga bang may pating talaga doon sa may ilog. Mula sa sinato moving forward, inis na ako kay Mika, lalo na nga sa sinato. Nasa ilalim kasi ng ilog itong mga pulis na to na nagtatrabaho nga lang ng matino, tapos sinahanap nga nila si Lilith. Syempre kampante sila kasi may tracker naman si Lilith so alam nila kung saan siya lalabas. Pero itong si Mika, pinapatay ba naman yung tracker para hindi nga nila siya mahanap kung hindi ba naman demonyo? Hindi man lang niya inisip na nagtatrabaho lang tong mga taong to tapos inalay niya kay Lilith. Bale kung masama talaga tong mga pulis ito pero hindi naman nagtatrabaho nga lang sila Buti na nga lang nakaligtas silang lahat and since legit na ngang may pating nga doon sa may ilalim, sinabi nga nila to doon sa mayor ng lugar nila para ipahinto nga yung gaganaping triathlon. Kung nagtataka kayo kung bakit papahintuin, anong connect ng mga pating doon sa triathlon, dito kasi sa event na to, maraming tao yung lalangoy nga doon sa may ilog and knowing na nandun nga si Lilith sa may ilog, sobrang bad idea nun. Pero syempre, itong magaling nga nilang mayor, ayaw ipakancel yung event kasi ang laki na nga daw ng nagastos. Kung usapang gastos lang, hindi ba niya naisip na mas malaki nga yung gagastusin niya kung maraming makain ng pating doon? Ang mahal kaya magpaburol ngayon. Ang mahal magpasopas, box ng sesto, sisiw. I mean, gets ko naman na malaki talaga yung malulugi pero kailangan mo ding isipin kung worth it ba yung mga risk. Kumbaga, play stupid games, win stupid prizes. And yung mga mananalo nga dito yung mga lalangoy kasi makakain sila ng mga pating. Dahil nga ayaw talaga ng mayor na ipakancel yung event, inutusan na lang niya yung mga pulis na gumawa ng paraan para nga matanggal si Lilith doon sa may ilog bago nga mag-start yung triathlon. Pero yun nga, hindi nga yun magiging madali. Mas lalo nga itong hihirap nang mag-post nga si Mika ng video niya online na sinasabi nga niyang kailangan nga daw nilang iligtas si Lilith doon sa mga taong gustong tumegi dito. Sa scene na to, gets ko naman yung point ni Mika Ayoko din naman ng mga unnecessary na pagtegi ng mga hayop katulad nga ng dolphin hunting doon sa may Japan. Pero kasi ibang usapan na tong si Lilith Parang gusto mong ilibre ng Starbucks si Michael Myers. Kumbaga kung si Thanos, nagja-jackstone lang siya doon sa may gilid tapos nananahimik lang siya, hindi naman ako papayag na itegi rin siya ng Avengers Pero syempre, masama si Thanos, same with Lilith. So alam mo yun, okay lang isave yung ibang pating pero si Lilith exempted na siya doon. At the end of the day, may point rin naman talaga si Mika and maraming ang umagri sa kanya at dito na nga sila sumama kay Mika kung saan nagkita-kita nga sila doon sa may ilog para iligtas nga itong si Lilith. Kaso nga lang, pinigilan sila ni na Sofia at ng mga pulis since sobrang delikado nga ng gusto niyang gawin. Pero itong si Mika ayaw talaga niyang makinig and kudos for her for believing sa mga beliefs niya. Pero ayan tuloy, minukbang siya nila Lilith tsaka nung anak niya. Tawang-tawa talaga ako sa sinato, sabi ko, deserve! So ayun na nga, dahil nga dito, nagpanik na nga lahat ng mga tao doon, nahulog nga sila doon sa may tubig, nagkaputukan, tapos maraming nateging mga tao dahil nga kinain ng mga pating. Tawang-tawa ako doon sa mga pumunta punta-punta kayo dyan tapos ngayon mag-uunahan kayong umalis. Pero sa may scene na to, naawa ko kanila Ben and Leopold Ito kasi si Mickey, kakaiba yung trip So di ba nga nagkaputukan at dito nga sila nagulat nang tamaan pala yung maliit na pating na anak nga ni Lilith na nagpategi nga dito at dito nga nila malalaman na buntis nga to
kahit batang pating pa lang. Putik, kahit pating hindi makaligtas sa teenage pregnancy. Dahil nga dito, nalaman na nga ni Sofia na nag-evolve na nga yung mga pating na katulad nga ni Lilith, kung saan kaya na nga nilang bumuo ng bagong pating sa sarili lang nila na magiging malaking problema kasi mas madali na nga silang dadami. So syempre, sinabi nga nila to ulit doon sa may mayor kasi nga sobrang delikado na nga talagang ituloy yung event, pero itong mayor nila ayaw talagang magpatinag and ayaw talaga niyang ipakancel yung event. Nagpa-interview pa siya, ang sabi niya, wala namang pating doon sa may ilog eh. Spoiler alert! Dahil wala na nga silang ibang choice, dito na nga nagkusa sina Sofia and Adil kasama nga yung iba pang mga pulis na tapusin na nga yung lahat ng to sa pamamagitan ng pagpapasabog sa Airbnb ng mga pating para mategi nga sila sa iisang lugar lang. Sa kasamaang palad, nahuli nga sila ng mga pating at nakain nga yung karamihan sa kanila, pero buti na lang napasabog nga ni Sofia yung pinagtataguan nila at dito na nga sila nakaligtas ni Adil. Grabe plot armor nito ni Sofia eh. Tapos dito naman ako nainis kay Sofia kasi hindi na lang siya sumakay agad doon sa may bangka eh. Ayun tuloy, nategi pa yung dalawang pulis dahil kay Lilith. Sa sobrang galit nga ni Lilith, dito na nga siya lalangoy papunta nga doon sa mga lumalangoy para sa event nga ng mayor at dito na nga magsisimula lahat ng gustong gusto ko. Natatawa nga akong panoorin to eh. I mean, dapat maawa ko sa kanila kasi technically hindi naman nila kasalanan. Pero natatawa ako para doon sa may mayor kasi na-realize niya yung pagkakamali niya eh. Sa pagdating ni Lilith, isa-isa nga niyang minukbang yung mga lumalangoy na parang tumutuhog-tuhog lang ng mga fishbowl doon sa pinagpipretuhan eh. Grabe dito si Lilith eh, dinaig pa si Neo sa may Matrix sa pag-iwas ng bala. Ang ankle breaker, spin move, behind the back itong si Lilith doon sa mga bala na tumama nga doon sa mga pampasabog na magpapasabog nga doon sa buong ilog. Kasi fan ng mga tsunami and disaster films, sobrang hindi ko in-expect na mangyayari ito sa isang shark movie. Yung pagsabog pa lang ng bridge, I was like, damn! Sobrang laki na ng problema nila. Sobrang lakas nga ng pagsabog, dito na nga nagsabugan yung mga tulay at ang mas malala pa nga dito, umangat nga yung mga tubig ng sobra-sobra na naging dahilan para magka-tsunami sa buong Paris. Literal na that escalated quickly. Natatawa ako nung nagtatakbuhan sila tapos yung mayor nakatulala na lang na parang yung scene doon sa may pirates. Tapos yung ending, sila Sofia and Adil, nakasurvive naman sila at nasa bubungan sila ng isang building. Pero ang problema nga nila dito, yung buong Paris, punong-puno na nga ng mataas na tubig. Tapos ang mas masama pang ang balita dito, marami pa palang nabuhay doon sa ilang mga pating na ngayon nakapalibot na nga sa buong Paris na punong-puno nga ng tubig. Kumbaga yung problema lang sana nilang nasa ilog lang, ngayon, nasa kaliwat kanan na nila. Naging Mr. Worldwide yung mga pating eh. So ayun na nga yung ending. Finally, a short movie na nanalo nga yung mga pating. Woo! Alam nyo, kasalanan talaga to ni Mika eh. Ayan ang mapapala nyo pag ayaw nyo maniwala sa expert. Kala ko pa nga nung una sobrang corny ng movie na to, pero na-enjoy ko naman kahit may mga times na medyo wonky-wonky yung VFX sa CGI nila, pero nairaos pa rin naman nila. I love yung pagiging over the top ng film na yung iilan lang sanong biktima, naging libo-libo or baka kamilyon pa eh. So sana magka-part 2 to kasi sobrang nakakabitin na nagustuhan ko yung cliffhanger approach nila. Pero kahit nga magka-part 2 to, hindi ko pa rin maisip paano nga sila mananalo eh. Parang imposible na eh, wala na. So yun na again, na-enjoy ko tong film na to. Again, ang title na to ay Under Paris and ang torta rating ko ay 7.5 out of 10.